everybody. This is Danita Rose, and I would like to invite you to watch iRadio. I was asked the question earlier, what is my favorite Bible verse? And of course, marami akong favorites, pero the first thing that always comes to mind is Romans 8:28, which says, for all things work together for the good, for those who love Him and are called according to His purposes. And when I look back on my life, and I think about all my low points, and I come back to where I am today, naalala ko talaga yung faithfulness ng Panginoon, na lahat ng masamang nangyari sa akin, yun pala, tinitesting ako ni Lord, dinidevelop niya yung aking character, na magkaroon ng mas maraming patience. And in fact, sometimes you have to think of life as a test, na kapag binibigyan ka ng trial, habang hindi ka pumapasa, paulit-ulit na lang. Pero pag napasa mo na, di ba, at you learn from that, and you develop your character, makaka-move on ka na sa next phase ng buhay mo. Para sa akin, lalo na nung naghiwalay kami ng first husband ko, medyo tinatanong ko sa sarili ko noon, bakit nangyari sa akin? Mapait naman ako, faithful naman ako, may mga puro ako. But now that I'm in a good place again and I'm happy again, hindi ko kung may choice ako ngayon, kung babalikan ko yung dati, I would say hindi ko pinagsisihan yung lahat ng pinagdaanan ko, kasi gustong-gusto ko kung sino ako ngayon. Yung character ko, yung personality ko, di ba? And mas grateful ako ngayon sa lahat ng bagay. And if I had to go through all of those things para maging grateful, para maging masayahin ng ganito, edi go. So, kapag may pinagdadaanan ka sa buhay, isipin mo, ano bang tinuturo sa'yo ng Panginoon na dapat mong aralin muna pa bago ka makapasa at mapunta sa next phase ng buhay. Yun lang po. Okay. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling, dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang balutin. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, magmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin na patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat
dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro tumasaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagkat tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sa may bahay aming pati, parang di na tulad dati. Kung pwede lang atras, kung pwede lang kalat,
yan. Good morning guys. Good morning Metro Manila at sa ating mga manonood sa Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Wednesday, November 13, 2024. Today, makakasama po natin Pastor Norman Kuanan para sa salita ng buhay. Oh my gulay, nako, yung mga nagbe-breakfast dyan o nanananghalian, nagluluto pa lang ng tanghalian. Magandang umaga, buenos dias sa inyong lahat. Ayun, Ma'am C, pumati na tayo. Ayan yung hair ko. Ayun na naman. Hindi siya ayos. Ba't lagi mo naman pinoproblema yung buhok na yan? Yan ang ating crowning glory ng mga babae. Pinagupit na pinaayos na. Hahaba yan. Pag humaba yan ng konti, super ganda na yan. Uy, sobrang Siyempre, sino pa ba mag-aangat sa sarili mo kundi ikaw rin? Yung tinatawag na nagbubuhat ng sariling bangko. Siyempre, sino pa bubuhat? Sino? Ikaw? Hindi, bakit ko bubuhat? Kaya nga, di ako na lang. Magaan naman ang bangko ko. Bumati ka na. Okay. Magandang po tayo lahat. Ayan, whether they like it or not. Buenos dias. Señoritas y señoritos, porque ni miércoles en la cantada de Semana Santa. Wala akong maisip na Spanish. Paturo ka kay Matmat. Ayan, yun. Me llamo Karim Pascua. Sabi nila, Pascua. Me llamo Karim Pascua. Me amo? Ano? Me llamo. Milyama. No, you pronounce it llamo. Double L is pronounced lia. Llamo. Villa. Yan, villa. Villa. Ayan. Buenos dias, Paquito Diaz. Hombre, mujeres. Ano nangyari sa'yo? Nag-speaking tongue ka na naman. Siyempre, kumain ako ng lumpia. Hindi yung lumpia. At saka isda. Kahit ano na. Yung isda ko talo-talo na. Bahala na baby. Basta may laman ng tiyan. Ayan. Yung isda niyang... Oy! Ano yun? Ilang araw na pabalik-balik sa rep. Ay, hindi ko nilalabas yun. Ano yung mga fish fillet? Ayan. Kasi frozen pa Pag niluto mong frozen, hindi maganda. Ayaw tumigas. Ayaw tumigas. Ayaw siyang tumigas. May amayo, gracias todas na imbang nga bigat. Bumanat na naman yung ano na. Pinaghalo. Yung Ilocanong Espanyola dyan. Ay, tinatanong kung magaling na ako. Hindi pa. Hindi pa magaling yan, ha? Hindi pa ako magaling. Supposed to be pupunta ng hospital yan. Sa Sabado na ako mag-urgent care. Wala. Ibang klase urgent care, ano? Ako. Fish fillet, pang mayaman daw. Ganon. Walang time na ano alam mo, meron ako dyan sa fridge. Sa freezer yung ano ba yon, yung pampano. 5 years na yata yan. Nakadilat pa yung mata, ganun pa. Hindi ko naluluto. Nakatingin pa sa'yo. Hindi ko pa siya naluluto. Bihira naman. Grabe. Ay, bumati na ta. Okay, magbati na ta. Ayan. Okay. Magandang. 42 days na lang. Magandang po tayo lahat. Gustuhin man nila o hindi, basta maganda tayo. Yun. At mga gwapo. Yun. Lahat ng nandito sa iRadio, unang pasok mo pa lang, yun. Maganda ka na. Yun. Pogi. Pag tumiwalag ka, oops, babalik ka sa dati. Sumpa na yun. Pag umatras ka. Pag umatras, babalik sa dati. Pag lumipat ka doon sa kabilang channel, ganun ba? Okay, bati na. Una sa ating listahan ngayong umaga. Okay, Elaine Gonzalez. Siyempre, number 1 top po na yan for the past 3 weeks. Okay, 3 weeks lang. Hindi lang 3 weeks. 3 weeks na top siya. Okay, Mel Cruz. Mary Grace, the big team. Ayun, isa pa, Ayan. Rejoice, Ophelia. Maridet Gamos.
ang mahilig magbigay ng stars. Rachel Joy Bonete, ang sekretarya. Ayun. Si Mami Pastora Closer Cordera. Hello, Mother. Ayan, kaya Good alas sa morning. Friday, siya nga, di ba? Pastor James. At syempre, tinatawagan ko ng pansin niya mamaya gusto sumali sa ating Bible quiz. Yeah, Bible quiz. 1,000 pesos ang complete jackpot po natin pag nasagot po ninyo yung 10 answers. O 10 questions. Yes. At kinakailangan ko ng isang volunteer, yung matapang. Kung ano yung masasagot ninyo, yun lang ang premyo nyo. Okay. Tapusin muna natin. Marvin Ganem. Rosie Calibao. Rosie Bernadottin. And MG. Lem Galapas. Lem. Ang magandang Sexy. Ayan. Mami Irene Manalo. Mas sexy pa kaya, no? Mas sexy pa kaya rin Joyce. Ding Pasqua. At Qatar na ba siya ngayon? Ha? Qatar na ba si Ding? Qatar? Nasa Qatar na ba? Ewan ko. Sabi niya, napapunta siya ng Qatar ngayon. Ano muna? From Qatar, Nueva Ecija. Para safe. Pastor Sammy Santos. Ayan, Pastor Super Sam. Naka-superman na siya ngayon. Para Cristobal. Rangklang Ramakila. Odette Perez. Ayan. Itapon ko na daw yung isda. Pag ganun nakatagal. Siyempre. Oo naman. Pang mayaman yan. Wahaha. Ayan. Tisay Heart. Hello, Tisay Heart. Faye Cabrera. Matagal lang street. Kamusta na yun? Miss na yun mga lalong nanay. Ayan. Ngayon pa lang kita nakita. Lala Carmina. Ayun. Ayan. Kasi tulog ka ng tulog. Ayan, no? Cheka Victim. Hello. Yung mga tinatawag kanina sa principal office. Prince Apple Office. Prince Apple Office kanina. Buti nagdatingan. Late na yung isang attorney natin doon. Ay, kagigising lang. Ay, maraming kasong inaayos. Marilu Alvarado na Pire. Ayun. Good morning. Ay, wala siya. Okay. Kumusta po kayong lahat? Nag-almusal na ba kayo? Breakfast, lunch na ngayon. Tumutulas ako dito sa ako. Lunchtime na. Umuulan na ba ngayon dyan? Ha? Sure. Oh, hopefully, itong parating na ng bagyo ay lumihis-lihis na. Lubayan na nila ang bansang Pilipinas. Minsan, ang bagyo ay papalapit sa Pilipinas. Samantalang ang Pilipinas naman ay papalayo ng papalayo. Ganun. Oh. Dapat ganun na lang. Okay. Gusto na lang mga bagyo ang Pilipinas eh. Siguro sabi niya, ang sarap pala rito sa Pilipinas. Oo, di ba? Sabi nga, may kasabihan nga. Only in the Philippines. Lahat ng mga imposibleng ginagawa, sa Pilipinas lang yan. Nangyayari. Only in the Philippines. Nagiinuman sa baha. By the way, naipagkaloob na sa Pilipinas yung West Philippine Sea. Napag-decide po ng International Tribunal Court na award. Hindi kasi pinag-aawayan yan eh. So nagprotesta ang China ngayon sa ating embahada sa Beijing. Ano sasabihin ng Pilipinas? Hindi naman sila. Sorry po kayo, amin po yan. Ade, magpo-pull out na. Pag hindi sila umalis, ano mangyayari? Siyempre may pulis tayo. Yun ang court ang masusunod. Ito mga bansa ay meron ding parang pulis yan at saka may mga korte na namamagitan. Kasi komunistang country yan. Still, parang may sarili silang batas. Hindi, kasali sila doon sa International Tribunal Court na yun. Kailangan sumunod sila. Otherwise, United Nations ang kaaway nila. Yan. Anyway, 22 minutes or 1 minuto na lang bago mag-8 ng gabi dito po sa iRadio Los Angeles, California, USA. Sabi ni Moven,
paki-include po sa panalangin ng Agusan del Sur. Uy. Super crisis sa tubig at ilog, mga gripo natutuyo na po. Uy, sabihin Nawa ang tuyot ang Mindanao naman ang hindi inuulan. Tagtuyot na doon, samantala sa ibang lugar. Ang mga bahay, bubungan na lang nakikita. Buti kung may bubungan pang natira. Yung iba na, pati mga puno ay lumulubog na rin. Doon naman ang hindi inuulan. Ano ba yan? Kaya mga... iba ang mundo. Pagka ganitong sasapit ang Pasko. Hindi naman talaga inuulan dito sa Southern California. Dito sa Los Angeles po hindi ay... siya. Bihirang umulan. Wala kaming ganyan. It never rain in California. Southern California. Kaya lang, siyempre, pag tinamaan kami ng the big one, yung lindol na nakakatakot. At sabi nga nila, baka mabura daw po ang California sa mapa ng USA. Wag naman tumama. Yun ang sinasabi nila, pero ang Diyos natin hindi. Yun pa rin. Okay. Binabati ko nga pala yung ating mga pangalan nito. Yung mga principals, ating officials. At kanina po ay nagpadala po tayo ng instant message sa kanila para ipadala yung kanilang mga sexy pictures. Yung mga super bagyo nilang mga wangkata. Wala mo pumansin kay Pastor Sammy? Di ba binanggit ko siya? Leho, Pastor? Invisible ba? Invisible ka ba? Siguro nung binati kita, nasa labas ka. Ikaw, Pastor, Okay. Tinatawagan. Sino man gusto mag-volunteer mamaya sa ating Bible Joy quiz? Ramboyan. Wala bang gusto sumali? Lahat po pwede sumali. Kahit pastor pwede sumali. Diyan. Madali lang naman ang mga questions dito. Dinalian lang natin para madaling manalo yung ating mga manonood. Dito magkakaalaman kung talaga nagbabasa ng Biblia. Wednesday, bilis ng araw. Imagine, midweek na Thursday naman doon sa kanila. Malapit na naman ang sweldo. Yes! Mapula na naman ang hasang ng mga misis. Si Pastor Sammy daw sali. Bawal, Pastor! Pwede! Walang problema. Okay, pero pipiliin. Pipili ka ba? Paano ba gagawin mo? Hindi. Kung sino yung gustong sumali? Kung marami sila. Di... Paano mo pipiliin? Tignan natin. Kung sino yung... Palabunutan. Sino yung... Isusulat ko dito. Tapos bubunutin namin. Sa tambyolo. Kung sino yung makikita kong gustong sumali. Tapos... Hindi, gawin mo yun. Ay, may rureta ka ba? Meron pa rin. Irurureta na lang. Oo. Ayan. Tapos yun ang tatawagin. Para walang lamangan. All is fair and square. All is fair in love. Wala bunutan. Hindi, irurureta natin. Irurureta natin. Rureta. Ang mahiwagang rureta ni Rejoice. Galit sa kanya yan. Hindi siya pinapapanalo. Bakit kaya? Ewan ko. Minsan lang siya na ipanalo ni Roreta. Nung tinanggal ko na si Roreta. Inabutan ba ng mga sipag ng Loreta natin? Hindi na, no? Hindi na inabutan ng mga sipag. Loreta o Roleta? Si Roreta hindi na mamutol. Nahirapan kasi ako kay Roreta. Sabi ni Regis, Roreta, kayo na lang. Malay mo, Wow, 1K din yun, Pag na-perfect answer yan, 1,000 pesos. Parang si Sayote Boy. Sa loob na 10. Kung 5 nasagot mo, may 500 ka. Diba? Okay, Marilu Alvarado na Pira. Good morning. Good morning. Aba? 500 na pag nakalima. Sayote.
Pag hindi ka naman nakasagot, Ay, wag na. ibig sabihin, hindi ka talaga nagbabasa. Imagine mo sa loob ng 10. Hindi letter ang sasabihin, ha? Kung kunyari, ano tawag doon? Multiple choice? Either multiple choice or fill in the blank. Or, hindi ko alam kasi yung Bible quiz na nagbibigay niya, meron tayong... Okay, dalawa na ang ating mga gusto sumali. Sino matatapang dyan? Si Rachel. Uh-huh. At saka si Pastor Sammy Santo. Yan, no? Ayan. Maganda yan. Bigayan, time limit po yan. Awitin mo at isasayaw ko. Kaya mabilisan ang sagot. Awitin mo at isasayaw ko. Si Ate Berna kaya, isalihin natin ano. Why not? Chocolate, coconut. Mukhang magaling sa Bible to eh. Ha? Oo, sumasagot nga lagi. Ay nako. Yes, pasalihin kaya natin si Kaka. Ano, gusto mo sumali, Ate Berna? Ha? Di pagbibigyan kita kung talagang magaling. Hindi noon, sabi niya noon, sasali daw siya. Ha? Oo. Hindi, bubunutin pa naman. Tsaka sinabi niya doon sa isang tao, nanguhula. Tingnan natin kung siya ay nanguhula rin. Nanguhula? Wag na daw. Hindi. Sabi niya, yes daw eh, yes. Sige, sama natin siya. Sige, pag nabokya ka, nakakahiya ka. Sige nga. Hello kay Jenny Ginawan Abello. Oo. Siguro taga ano to? Saan nga ba? Basta yung cover ng Abello ating Bible quiz from Old Testament hanggang sa New Testament, sa Revelation yan. Kung ano yung may tatapat sa inyo, yun ang quiz ninyo. Okay? Yes. Kailangan siyempre from Old hanggang New Testament. Hello naman kay Klang Klang Ramakula. Klang Klang Ramakula. Basta daw multiple choice. Ay, kung ano yung matatapat sa inyo. Ano matatapat? Oo. Kung merong multiple choice yun or fill in the blanks, hindi ko alam. Hindi naman ako gumawa ng question. Ay, station na yun. Okay, so tatlo na sila. Hello, Rose Lotta. Kaimbag na agaw. Siyak ni Matthew. Daytoy TI Radio. Nga ang Sir Iti. Umili ang Pilipino. Agyaman na unay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, kami po live na nagro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Okay. Ilan yung ating sumali ngayon? Teka, si Rachel Joy Bonete, Pastor Sammy Berna, and Marilu Alvarado Napire. Ayun. Okay. Subukan natin may sali Si Rose Lawton, pamangkin niya si Abelong, Johnny Abelong. Johnny Abelong. Ginawan. Ayan. Hello kay Nanay Marichu. Okay. Eto'y magro-roreta muna. Hahanapin ko sino yung matatapat sa roreta. Merry Christmas. Merry Christmas. Pastor Kiko Gonzales. Hello. Good morning po. Sino yung tatlo? Si Rachel Joy Bonete, Pastor Sammy Santos, Ate Berna Delphine, and Marilu Alvarado Napire. O, going. Meron pa ba? Going. Ikaw, Mary Juliet, sasali ka ba?
hindi daw siya nag-review. Kailangan ba mag-review yun? Oo, basta nagbabasa ng Bible. So, 4 lang ang contestant natin. Oo, sige. Okay. Ngayon na ba? O maya-maya? Maya-maya na konti. Okay, maya-maya. Okay, pwede pa kayo mag-review. Review. Jai! Hindi mo kailangan mag-review eh. Kailangan mo mag-review? Oo naman. Kung lagi mo binabasa yun, nagiging familiar ka. Yes. Tapos lalo't pagka pinanonood mo sa multimedia, yung YouTube. At saka marami ako nag-share ako everyday ng mga verse of the day. Nagiging familiar sa atin yung pagka nagbabasa tayo ng Bible. Importante po yan. Ako, malaking bagay yung nagagawa ng pagbabasa po ng Bible. Yung verse of the day ko, yun ang aking, pag nasa train ako, i-share kong ganun, tapos babasahin ko yung full chapter. Yun ang aking pinaka-devotion sa train. So, ang contestant natin ngayon, 4. We have Pastor Sammy, Rachel Bonete, Marilu Napire, at si Ate Berna. Tingnan ko galing nito, ha? Galing-galing, ha? Hindi, bubunutin pa naman niya. Saan itatapat ng rurat, ha? Sana siya mabunot. Kasi yung isang contestant natin last time, isa lang ang nasagutan niya. Siya, tingnan natin kung may masasagot siya. Grabe ka naman, siyempre marami masasagot. Abay, ako'y proud pagka kay mga kapatid ko nagbabasa ng Biblia. Oo naman. Gusto ko yun. Hindi ako gusto ko lang na nagbabasa sila. Dito natin napapatunayan talagang, not because of the game, but we learn something, or we learn a lot. Lalo't yung ating relasyon sa ating Panginoon, lalong lumalalim. Diba? Lalo't pagka ito ay pinamumuhay pa natin. Yes. Okay, siguro pisa na natin. Exciting ko eh. Pakita na natin ating Magic Roulette, ha? Ba't si Rejoice hindi sumali dito? Hindi niya daw kabati ang ruleta eh. Ha? Hindi niya kabati ang ruleta. I-add ko kaya siya. Tingnan natin kung kabati siya. Baka sa mga ganitong bagay kabati siya. Oy, add ka. Rejoice. Sabi ni Ate Berna, I play for a cause. Wow, for a cause talaga. Talaga, ha? Sige, lalo kitang bibigyan ng magandang tanong rito. Yung mga taga-sipag, wala bang gusto sumali sa mga sipag? Wala. Going once. Lugi ako sa ruleta, sabi niya. O sige daw, sige. Andyan na kao. Eto na. Okay. Bubunutan na. Ayan na. Ng ruleta. Ayan na siya. Kung sino ang maglalaro. Magkakaalaman. Ayan na yung ating ruleta. Saka muna. Medyo, pagbibigyan ko muna sila magbasa-basa. Oh, grabe. Ang daming babasahin niya. Bahala sila. Si Elaine, natin niya lang si Nathan. Si Mary Grace, makikinig lang po muna dito sa Gedli. Naman Gedli? Sa gilid. Gedli. Okay. So, katuwaan lang to. Katuwaan na matututo tayo. Correct. Anong pakopya mga sister? Isa lang ang mananalo dito. Isa lang. Ang tatanungin at tatawagan namin. Tandaan po natin, for every answers o masasagot natin, 100 pesos po yan. Pag na-perfect ninyo yung 10 question, that means 1,000 pesos. Pero sa loob ng 10 question, kung ano lang yung nasagot niyo, yun ang magiging total ng inyong magiging premyo. Katulad last time
Jamaica. Yes. Zia. 10. Dalawa ang nasagot niya. Dalawa pala, oo. Dalawa. Nakadalawa naman. At least. At least. At least. Okay. Pakita na natin si Roretta. Ayan, pakita mo na siya. Ayan, we have Rachel Bonete, Rejoice, Mariluna Pire, Ate Berna. Matapang yan, ha? Pastor Sammy Santos. Alright. Stop the music. And play na natin to. Ba't di pa umiikot dito? Ayan na. Marilu Napire ang napire natin ngayon. Aba. Si Marilu. Oo, siya ang gustong-gustong sumali kanina. Ayan. Ayan. Marilu Alvarado Napire. Napiri ka, Marilu. Napiri siya. Pwede ba ikaw tawagan? Oo. Pwede ba siya tawagan ngayon? Siyempre, pag hindi ka uubra, ipapaikutin uli natin Roretta. Si Aling Roretta. Para, sige, play muna natin yung ating music. Merry Christmas! Ikaw ang napire! Ayan, pwede na tawagan. Alright. Mapriso ka. Yes. Ayan na. Pakasagutan Tepalon. Ayan na. Sumagot. Si Marilu Alvarado Napire. Marilu. Morning po. Good morning. Good morning. Ha. Kamusta ka na? Oh, okay lang, Papsi. Gumagawa ako ng parol ngayon. Aba? Oh, wow. Marunong ka ba lang gumawa ng parol? Hindi ko alam yun, ha? Yes po. Ito po, Papsi. Tingnan mo po. Ay. Sige nga. Hindi ako naniniwala. Patingin nga. Wow! Ay, ang cute. Ang ganda naman yan. Anong yari yan? Yari sa... Plastic? Endo, yung mga... Sunrox po. Ano ne? Sunrox po. Bote ng Sunrox. Hindi daw makita si Marilu. Sandali lang nga. Hindi ka nakikita pala. Ayaw mag-automatic yung aking... Sunrox? Ano yung Sunrox? Apo. Yung mga plastic bote para Sunrox. Yung ano, yung... Aba. Ayun. Ano nga yun? Iniinom ba yun? Inumin mo. Ano ba yung Sunrox? Di bleach. Bleach. Malay ko. Pang lang damit. Pangbabad. Okay. Sige. Alam mo ang rules natin ngayon. Ay Opo. sa bawat masasagot mo 100 pesos. Pag nakumpleto mo 10,000 pesos ang iyong mapapanalunan. Ready ka na? Ready ka na ba? Sige. Hindi niya ako nadidinig. Ay. Opo, Papsi. Ayan. Ikaw ba yung nagbabasa ng Biblia? Ano po, dati po, tapos yung nanonood din ako ng palabas sa TV every Semana Santa po. Ay, every Semana Santa, hindi araw-araw. Dapat everyday. Hindi lang Semana Santa. Pero 10K mula po nung ako, mga elementary, mayroon din po sa amin nagtuturo ng ganung sa Bible po. Ganun katagal na yun? Elementary days, saka high school. Tingnan natin. Elementary days pa. 10,000 daw ibibigay mo, sabi nila 10,000 ba? 1,000 ka? Sinabi mo 10K. Mali. 1K lang? 200 pesos each. Sa 10, magkano yun? 1,000, di ba? Okay. 100. Okay, sige. Ipakita na natin yung ating questionnaire sa kanya. Okay. Hindi naman niya makikita yung paano mo ilalagay? English ba? Pwede na sa'yo English, ano? English lang. Ay, lagot. Nosebleed. Gusto mo Tagalog? Walang Tagalog, Patrick. Meron. Gagawa tayo ng Tagalog. Okay, Tagalog version. Ayan. Yung madali ibibigay ko sa'yo, ha? Okay. Sige po. Yung
Para hindi ka So, okay. Papakita na natin. Makikita niya ba? Ay, hindi niya makikita. Paano yun? Oo. Napapanood mo naman kami sa screen, di ba? Opo. Okay. Ay, papakita ko sa video. Ayan. Ayan. Para pantas. Ayan. Okay, umpisa na natin. Welcome to the Bible Quiz channel. Get ready for 15 intriguing questions about the Holy Scriptures. Before... Andali ha. Mali na naman yung binigay sa akin. Sabi ko Tagalog eh. Ay. Welcome to the Bible... Walang Tagalog eh. Sorry ha. English lang yun eh. Ready ko eh. Quiz channel. Get ready for 30 thought-provoking questions about the book of Genesis. Can you tackle this biblical challenge? Before we begin, make sure to subscribe to help us spread God's word. Share your score in the comments after. Wait to hear from you. And that's not all. We have an exciting sandali lang ah. See, 69 years. Question 1. Okay. Ready na? Sige, ikaw muna ilalagay ko sa screen. Okay, eto na ang ating question. Pakinggan mo mabuti ha. Eto na, papakita ko na yung screen natin. For how many years did Lamech, the father of Noah, live before he died? Opo. Nakita mo ang question. For how many years did Lamech, the father of Noah, live before he died? Genesis 2. A. 777 years. 127. Sandali. Andiyan B. yung sagot. Sandali. 969 years. Ayan o, basahin mo lang. C. 182 years. Wala, Ma'am Shi. Meron. D. Antay mo lang. 500 years. Ay. Ayan, nakikita mo ba sa screen? Wala po. O, hindi mo nakikita. O, paano ito? Hindi mo nakikita sa screen? Ayun na, tinatanong dito, how many years did Lamech, the father of Noah, live before he died? Kilala mo ba si Lamech? Tatay ni Noah. Tatay ni Noah ito sa Genesis. Pero ayan o, nasa ano multiple choice to. Letter A, ilang taon daw siya nung namatay siya? Letter A, 777 years. Letter B, 969 years. Letter C, 182 years. Letter D, 500 years. Walang magtuturo ha. Alright, no coaching from the audience, please. Timer on. May nagtuturo. Bawal magturo. Walang magtuturo. Maridet. 187? Wala namang 187 dito. Ay, wala yung si Mami, yung si Papsi. 182 years. Hindi mo nakikita. Dapat nakikita. Okay. Ako nakikita wala. Hindi, binabasa ko naman sa iyo eh. Hindi niya nakikita. Opo. Binabasa ko sa iyo. Ito ang tanong. For how many years did Lamech, the father of Noah, live before he died? Ilang taon siya? Ilang taon daw namatay yung tatay ni Noah? Letter A, 777 years. Letter B, 969 years. Letter C, 182 years. Letter D, 500 years old. Alin doon? A, B, C, o D? Letter D? Letter D. Tingnan natin kung tama ang sagot. Time to think. Uh, 777 years. Letter A. Mali ka dyan. Okay. So, meron pa tayong siyam na tanong. Ang ating pangalawang tanong ay... The right answer is letter A. And all the days of Lamech were 777 years, and he died. Book of Genesis, chapter 5, verse 31. Question 2. Question number 2. Makinig mabuti, ha? Who was the first person to die according to the book of Genesis? Sino daw yung unang
taong namatay? Sinasabi sa Book of Genesis, sino yung unang taong namatay doon sa Book of Genesis? Who was the first person to die according to the Book of Genesis? A. Cain. Si Cain. B. Abel. B. Si Abel. C. Seth. C. Si Seth. D. Adam. D. O si Adam. Time to think. Sino doon? Adam. Si Adam. Adam. Tingnan natin kung tama ang sagot mo. Tama ba? The right answer is letter B. And Cain talked with Abel, his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Book of Genesis, chapter 4, verse 8. Question 3. Number 3. Si Cain at Abel. How many days did God use to create the heaven and the earth? A. 5 days. B. 6 days. C. 7 days. D. 8 days. Ito, tanong sa'yo. Number 3. How many days did God use to create the heaven and the earth? Gaano daw ginawa ng Diyos ang mundo? Ilang araw? Ilang araw daw. Letter A, 5 days. Letter B, 6 days. Letter C, 7 days. Letter D, 8 days. Go. 6 days. Time to think. 6 days. Kasi ang isang araw pahinga. 6 days po, Papsi. Dali lang. Correct. Yeah, Correct siya. very good. Yeah. 100. Yon, congratulations. May tama kang sagot. Very good. 6 days. The right answer is letter B. Book of Genesis, chapter 1, verses 31. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. Question 4. Who was taken by God so that he did not see death? Ayan. Ito yung question number 4. Who was taken by God so that he did not see death? Sino daw yung kinuha? A. Methuselah. B. Enoch. C. Cain. D. Lamech. Time to think. Okay. Number 4. Who was taken by God so that he did not see death? Sino daw ang kinuha ng Diyos para hindi niya makita yung kamatayan? Letter A, si Methuselah. B, si Enoch. C, si Cain. D, si Lamech. Anong sagot mo? Letter A. The right answer is letter B. Letter B, ang tamang sagot. Book of Genesis, chapter 5, verse 24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Si Enoch kasi ni-rapture si Enoch eh. Ayan. On which day did God create man in his own image? Number 5 question. Ito na ha. A. First day. B. Third day. C. Sixth day. D. Fifth day. Ito ang tanong. On which day did God create man in his own image? Letter A, first day. Letter B, third day. Letter C, sixth day. Letter D, fifth day. Anong araw anong araw daw nilikha ng Diyos ang tao na kamukha niya? In his own image. Pang anong araw? Third day. Third day. Tignan natin. Third day. Time to think. Mali. Ang tamang sagot ay? The right answer is letter C. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea,
and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And the evening and the morning were the sixth day. Genesis chapter 1, verses 26 and 27 and 31. Question 6. Number 6. What did God place at the east of the Garden of Eden to guard the way to the tree of life? A. A flaming sword. B. A great flood. C. A wall of fire. D. Cherubims and a flaming sword. Okay, number 6 question. Sabi dito, what did God place at the east of the Garden of Eden to guard the way to the tree of life? Letter A, a flaming sword. Letter B, a great flood. Letter C, a wall of fire. Letter D, cherubims and flaming sword. Nasa Genesis to. Ano daw yung nilagay? Letter A. Time to think. The right answer is letter D. Cherubims. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life. Book of Genesis, chapter 3, verse 24. Number 7 question. What did God promise Abraham regarding his descendants and the stars? A. To make his descendants as numerous as the stars in the sky. B. To give his descendants the stars as an inheritance. C. To guide his descendants by the stars. D. To make his descendants shine like stars. Ayan, number 7 question. Sabi dito, what did God promise Abraham regarding his descendants and the stars? Ano daw yung pinangako ng Panginoon kay Abraham tungkol doon sa kanyang mga, ano ba yung descendants Tagalog? Ninuno. Mga kanyang ninuno. Letter A, to make his descendants as numerous as the stars in the sky. Letter B, to give his descendants the stars as an inheritance. Ay, ano nga ba yung ninuno? Letter C, to guide his descendants by the stars. Letter D, to make his descendants shine like stars. Time to think. Letter A. Correct. Mali ako, Papi. The right answer is letter A. Ay, tawa. And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Tagalog Book of Genesis, chapter 15, verse 5. Okay. Question 8. Number 8. What was the name of Abraham's son, whom God commanded him to offer as a sacrifice? Naku, dali nito. A. Isaac. B. Ishmael. C. Jacob. D. Esau. O yan. Tatagalogin ko pa o alam mo na sagot dito? Ang sabi dito Both na parehas. ang sabi dito, ano daw pangalan ng anak ni Abraham na isasakripisyo yung gagawing sacrifice? Oo, very famous yan. Kilalang ha? Isaak. 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 Anong letter yon? Letter A? Okay. Hindi ko alam, basta sa Isaak. Time to think. Ilan na ba na panalunan niya? Pangatlo. Pangatlo to. Wow! Correct. Isaac. The right answer is letter A. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Book of Genesis,
chapter 22, verse 2. Nakikita mo na. Nakikita mo. Question 9. Number 9. Hindi po, Ma'am Shi. What was Nakikita ko made sa to appear Bible. on the second day of creation? A. The stars. B. The firmament. C. Land and seas. D. Sun and moon. Ayan, tanong dito sa number 9. What was the was made to appear the second day of creation? Ano daw yung lumabas? O, Pangalawang araw. yung pangalawang araw. Letter A, stars. Letter B, the firmament. Letter C, land and seas. Letter D, sun and moon. Anong letter? Sun and moon. Sun and moon. Letter D. Tingnan natin. Time to think. The right answer is letter B. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. Book of Genesis, chapter 1, verses 6 to 7. Final question, number 10. What did God use to form man in the creation story? A. Water. B. Fire. C. Dust of the ground. D. Air. Ayan, tanong number 10. What did God use to form man in creation story? Ano daw ginamit ng Diyos na gumawa ng storya ito? Water ba? Yung tao, ano yung ginamit niya. Anong taong ginamit niya? So, hindi, anong ginamit niya sa pag-form ng tao. Oo, yun. Yan. Letter A, water. B, fire. C, dust of the ground. Letter D, air. Timer. Time to think. Nawala ka. Letter C. Letter C. Letter C, Ma'am Shi. Very good. The right answer is letter C. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Genesis chapter 2, verse 7. Ayan. Question 11. Congratulations. Apat. 400 pesos yan, ha? Bar. Thank you po. Thank you po. Pinapractice pa natin yung paggawa na itong ating mga Q&A, pero unti-unti natin hanggang sa mape-perfect natin yan. Sa umpisa medyo ganito muna tayo, pero pagdagal niya ito, marami nang sumasali, and then may improve na natin to. So keep reading, ha? Lagi magbabasa ng Biblia. Marilu? Yes po, Papi. Yes po, Papi. Sige. Meron po ako dito. Ayun, mabuti. Basahin mo mabuti. Araw-araw. Wag lang sa Semana Santa. Oo, wag lang Semana Santa. At saka nung elementary ka pa. Okay? Di po, Papi. Every year kaya yun. Oh, sige. Every year, every Semana Santa. Every year, dapat every day. Ano ka ba? Once a year. Oh, dapat every day. Inaabangan ko po kasi lagi yung kwento ni Jesus, Ma'am Shi, tsaka Papi. Yung lagi inaabangan ko. Kaya minsan sa ulado ko din lahat. Ayun. Pero yung iba nakakalimutan ko. Okay, sige. Congratulations. 400 pesos para sa iyo. Abangan mo mamaya. Bye-bye. God bless. Thank you po, Papi. Bye-bye. Bye-bye. Ayun. Oo nga, nakakabisado naman daw niya yearly yung pagbabasa niya sa Semana Santa. Oo nga, Semana Santa. Okay, batiin mo natin si Raisel Puzon Cruz, Pastor Mary Jane, Pastora Nerissa Colorado, Sunny Salubayba, Negra Pepita, Cesar Cabigting, Glenda May, and Pastor Abhishek Singh of iRadio India. Ayan, I was watching their iRadio this morning. Yes, they're getting better and better. Betterer. Congratulations sa iRadio India, and they're doing good. Very, very good.
Let's call on Pastor Norman. Andiyan na ba? Ay, oo nga, si Pastor. Pastor Norms. Ayan na. Wow, ang pogi. Ay. Kala ko si Bruno Mars. Uy. Aba, ang pogi kaya. Hello po. Long time no si Pastor Naririnig po ako? Oo naman, malinaw. Ayan. Nadidinig mo rin ba kami? Opo, long time no see. Opo, malinaw po. Ayan, kamusta na? Balita ko ay nung bagyo daw na nakaraan ay bumaha daw sa lugar ninyo. Ano bang pakikwento naman? Ano bang bagyo yun? Yun po yata yung... Christine? Christine ata yun? Hindi po. Bago po yung Christine. Karina? Karina. Karina ba yun? O bagyo? Po. Ayan nga ata yun. Karina po, Karina. Okay, ito kapangalan nito. Basta yung bago po yung Christine yun. Yun po yung bumaha doon sa circle. Hindi po namin inaasahan kasi yung lugar na yun hindi naman binabaha pero nung time po na yun, ang lalim talaga ng baha. Umabot po siya hanggang sa harapan namin. Mataas yung mataas yung lugar nyo. Opo, mataas naman po. Mataas pero hindi naman pinasok yung inyong bahay ng tubig. Hindi naman po. Ayun, praise God. Yun ang pinaka-importante. Imagine, nasa bundok na yan, binaha pa. Paano nangyari yun? May mga binaha? Kasi yung bundok naman, hindi naman lagi nasa tuktok ba sila. Siyempre may pababa na ganon o kung saan sila nandoon. Actually, yung subdivision po. Yung subdivision po namin, wala po siya sa bundok. Nasa siya, parang patag. Nasa patag po siya. Pero mataas po yung lugar na yun kasi ang Teresa po ay mataas na lugar din naman siya compared sa iba. Napuntahan ko na yung Teresa nung araw pa. Oo. Yung kila Pastor Franz naman, hindi ba inabutan din ng baha yung kila Pastor Franz? Hindi po. Pero may mga members po na binaha din. Nito pong mga nagdaang bagyo, yung mga lugar na hindi mo ina-expect na babahain, binaha. Iba na talaga nga ang panahon ngayon. Palupit ng palupit, ano? Nagiging na itong mga bagyo. Masyado na silang mga sadista. Parang mga incheck na rin, ano? Masyado na silang mapanganib. Hindi katulad ng dati. Minsan lang mahina lang. Ngayon, pag dumaan ng Pilipinas, nananakit na mga bagyo ngayon, nananakit. Dati, mga bagyo, hindi naman nananakit Anyway. Kumusta na, Pastor? Oo nga, busy Opo, mabuti naman po. Si Papang sa amin si Norman, hindi na ako mahal ni Norman. Busy sa amin. Hindi naman. Busy siya sa Actually, nasa po ako ngayon. Nandito ako sa seminary. Nasa library po. Hindi nyo ba makita yung background ko po? Wait lang. Nasa library. Nag-aaral kayo ngayon? Nagma-master out? Ayun. Hindi po. Actually, nag-stop po ako ngayon Pero babalik po ako. Ito lang dahil marami nga pong ginagawa. So, nag-stop po muna ako ngayon. Pero next sem po, babalik po ako sa studies. That's good. Andyan si Sister Myrene. Andyan? I love you daw. I love you, Pastor Norman. Uy! Talagang gandito. Ano naman? Kung mahal niya naman talaga. Wala tayong magagawa. Ayun. Binabati ko po yan. Kasi nagpapabati siya Shout out talaga. Shout out sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Yun naman Ay, nako. Wow, sana para kayong pag may langgam dito, kakagating kayo ng mga langgam. Sabi niya, mahal na mahal kita, Pastor Norman, Halo? Talaga, Talaga to siya, Si Kapitana hindi mapigil. Kayang bugso ng damdamin niya. Bugso ng damdamin. Shout to the earth. Shout niya talaga. Ay, nako. Beno, magandang ating topic ngayon. It's about I am willing from the book of Mark. Ito yung pinagaling ng Panginoon, yung leper, yung ano ba Tagalog ng leper? Ketong. Ketong. May ketong. Yun.
Kanina nahihirapan ako doon sa Tagalog na Tagalog. Anong title niya? I am willing. Ayan, ako. Sige, Pastor Norman, go ahead ka na at baka mamaya hanapin ka na naman ni Sister Myrene dyan. Sige, take it away. Opo, magandang araw po sa lahat. Binabati ko po lahat ng mga nakikinig ngayon. Magandang tanghali po. Saktong-sakto no, at 12 noon. Yung iba po siguro nanananghalian. And I am happy and blessed na nandito po ako ulit ngayon sa iRadio. Shout out din sa mga taga World Charissa Church of the Nazarene and yung ibang mga churches na nanonood po ngayon. Magandang araw po sa inyo. And kay DS Ryan din, kung siya po ay nanonood ngayon. Meron pong trangkaso ngayon yan kaya wala po siya dito, hindi kami magkasama. But normally dito po kami sa seminary nagmi-meet dahil inaayos pa rin yung aming district center hanggang ngayon po. But praise God dahil meron naman pong improvement doon. So, ang text po natin ay makikita sa Mark chapter 2. Mark chapter 1 verses 40. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Okay. Mark chapter 1 verses 40 and hanggang 42. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais ko, gumaling ka." Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, sa umagang ito na meron po akong pagkakataong makapagbahagi ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Ama, na ang mga salita mo ang magbigay ng inspirasyon, ng encouragement, ng hope, at ng kalakasan sa aming pong mga spiritual na buhay. Sa mga nakikinig po ngayon, samahan mo po kami at gabayan mo kami. Buksan mo ang aming mga puso at tanggapin po namin ng maluwag ang iyong salita. Inataas po namin kayo at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Meron po akong tanong. Paano nyo po i-describe ang grace ni Lord, ang biyaya ng Diyos? How would you describe God's grace? Okay, kung ako po ang magde-describe, ito share ko po nung Sunday sa church. Ang grace ng Lord, ang biyaya ng Lord para pong parang ganito. Si Brother Ramon, for example, siya po ay billionaire. Okay, and sana and, nga. Opo, baka magkatotoo yan. Billionaire. At ito po, malupit. Lahat po kami ay may utang sa inyo. May utang kami sa inyo ng nagkakahalaga ng 1 billion each. Lahat po ng viewers ngayon. Ilan ba nanonood ngayon? So, imagine, lahat kami ay may utang po sa inyo ng tigi 1 billion. Hindi yan peso, dollar po yun. Wow. So, grabe, sobrang laking utang, no? Sobrang laking pagkakautang ang meron kami sa inyo. At talagang kahit pagtrabahuhan namin ng lifetime namin, hindi po namin mababayaran. Dahil sobrang laki ng aming pagkakautang. But si Brother Ramon, dahil siya po ay punong-puno ng awa, ng habag, ng biyaya, siya po ay dahil sa kanyang kagandaang loob, kinancel niya lahat ng utang na yon. Okay? Lahat ng pagkakautang na meron kami o ako ay na-cancel na po lahat. At kumbaga ang labas po ay wala na akong utang kahit sentimo. Okay? At ito po ang malupit. Ako po ay nawala na ng utang. Okay?
At dahil po sa kanyang pagiging generous, binigyan niya pa po ako. Okay, binigyan niya pa ako ng 1 billion. Okay? At lahat ng mga nagkautang sa kanya. At hindi lang po 'yun. Binigyan niya din ng bahay, ng tirahan, ng mga kailangan, maging yung ang pag-aaral ng kanilang mga anak ay talagang secured na. Kumbaga, we're not just debt free. Hindi lang kami malaya sa utang, kundi pati yung aming lifetime ay secured na rin. Dahil po yun dahil sa biyaya o dahil sa kagandahang loob ni Brother Ramon. So, I am imagining na ganun din po yung grace ni Lord. No? Ganun po kalaki yung grace ng Lord na kahit na tayo po ay hindi karapat-dapat at makasalanan, sa katunayan may talagang tayo po dapat ang magbayad ng ating utang. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay siya po ang kumbaga nawalan po tayo ng utang. Tayo po ay napawalang sala at tayo po ngayon ay merong kaligtasan. So, yun po ang grace ni Lord. And dito po sa passage na binasa ko po, pinamalas po dito ni Lord o ni Jesus yung kanyang grace. Okay? Sa isang tao. Yun po ay yung ketongin. Okay? Ang Panginoong Hesus po ay talagang sobrang, dito po sa Mark kasi, pinakita dito yung public ministries ni Jesus. So isa po sa mga kanyang ministeryo ay ang pagpapagaling. At lahat ng mga taong nakakasalamuha niya ay talaga pong talagang sila po ay miniministeryohan ng Panginoon. At isa po sa mga ginagawa niya ay magpagaling ng merong karamdaman. Even yung mga karamdaman na malulubha ay talagang kayang-kaya pong pagalingin ng Panginoon. But gusto ko pong makita natin dito yung grasya ng Lord o yung grace ng Lord na ipinamalas niya dito po sa sa taong may ketong. Dinivide ko po sa 3 bahagi itong story na ito. Una, sa verse 40, ito po yung desperate request. Desperate request. Noong unang mga panahon po, ang leprosy, ito po ay isa sa mga devastating diseases na nagle-lead to social, religious, and physical isolation. Lepers were considered unclean and were forced to live outside of the community. So sila po ay nilalayo o isineseparate sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan, sa worship, sa synagogue. So basically, ano po sila, outcast or rejected dahil po sa kanilang kalagayan because they were unclean. Okay, wala pong gugustong lumapit sa taong may ketong. Wala pong gugustong makisalamuha sa taong may ketong. Okay? So, sa panahon po natin ngayon, meron din pong mga tao na they feel rejected, they feel isolated, hopeless due to various unclean circumstances, whether it's diseases, katulad dun po ng ketong, or yung mga kasalanan na ginagawa ng mga tao ngayon. Okay? Maging yung addiction, yung mga social discrimination, at iba-iba pa pong mga forms. Now, dito sa verse 40, ito pong taong ketungin lumapit kay Jesus, falling on his knees and begging him. Ito po yung sinabi, if you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean. Ito po yung approach ng tao na talagang desperado. Okay? Desperado at
kumbaga parang wala na siyang ibang way kundi o ibang inaasahan kundi ito na lang. He knows that Jesus has the power to heal him. However, kung papansinin niyo po yung kanyang pagkakasabi, okay, if you are willing, parang hindi siya sigurado. Okay? He is unsure if Jesus is willing to do so. Okay? His questions reflects a common human problem that we believe in God's power. Naniniwala tayo sa Panginoon, sa kapangyarihan niya. Kaya lang madalas, nagda-doubt tayo if God can really, or God is really willing to intervene dun sa ating mga personal situations. Okay? Sino po sa atin yung gano'n? O nakaranas na ng gano'n na naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. But somehow merong doubt sa atin or merong part sa atin na ayaw nating lumapit dahil baka hindi naman pakinggan ni Lord yung ating prayer o yung ating hindi na naman tayo intindihin. Okay? Like the leper, many of us find ourselves in the situations where we feel unworthy of God's intervention. Okay? We might believe that God can heal, restore, or change our circumstances. Kaya lang, we hesitate to ask because we're not sure if He is willing. This passage, ni-encourage po tayo nito na i-approach natin si Jesus with boldness, knowing that He is both able and willing to meet our deepest needs. Okay? Huwag po tayong mag-alinlangan sa paglapit sa Panginoon, ano man yung ating sitwasyon. Okay? Come just as you are. Lumapit tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil hindi naman sinabi ni Lord, bago ka lumapit sa akin, kailangan malinis ka muna. Bago ka lumapit sa akin, kailangan maayos ka muna. No, we can come as we are to Jesus dahil maaasahan po natin yung grace ng Panginoon. Okay? So yung unang part, the desperate request. Desperado na dito yung leper at umaasa siya na ang Panginoon ang magpapagaling sa kanya, ang kaya magpagaling sa kanya. But somehow, yun nga, meron siyang doubt. Okay? Ito naman yung pangalawang part, the compassionate response. The compassionate response. Okay? Sabi ko nga po kanina, yung isang taong merong ketong, iniiwasan po ito. Hanggat maaari o walang taong gustong lumapit sa isang taong may ketong. Okay, lalayuan po siya. Okay? Hindi po siya lalapitan. But tignan po na dito sa verse 41. Okay, in verse 41, Jesus responds to the leper. Ito yun. Okay, the text says Jesus was indignant. Okay, he reached out his hand and touched the man. Yung ayaw hawakan ng mga tao, yung ayaw lapitan ng mga tao, hinawakan ni Jesus. Okay, ano pong sabi ng Panginoon? I am willing. Be clean. The word indignant po dito can be translated as moved with compassion. Okay? Ito pong naramdaman ng Panginoon na compassion, na habag, na hindi lang po basta pakiramdam. Whenever Jesus nararamdaman niya yung compassion, lagi po itong may kasamang action. Okay? So Jesus was deeply moved by the man's condition. So instead of yung ginagawa po ng ibang mga tao, lalayuan, hindi lalapitan, i-reject, okay, si Jesus, hinawakan niya po yung tao. That was a radical act of compassion nung panahon po nila na yun. Okay? So by touching the leper,
Jesus not only healed his physical condition, but also restored his dignity and worth. Grabe yung grace ng Lord, no? Siguro sa atin, merong nakakaramdam ng ganito na parang may nag-i-ignore sa atin. Nobody cares for us. Walang may pakialam sa atin. Walang nagmamahal talaga sa atin ng totoo. Dahil somehow, siguro, tingin natin sa sarili natin, masyado tayong mga salanan o meron tayong nagawang pagkakamali. But sabi ko nga po, we can come as we are sa harapan ng Diyos. And He is always willing to accept us. Dahil yung grace niya, sobrang laki. Sobrang kayang i-cover lahat po ng mga flaws natin. Okay? So, ito pong ginawa ng Panginoon na to, I believe ito rin yung gustong gawin natin, no? Ang gusto ng Lord na gawin natin as His people, as His disciples, na kung paano nagpakita siya ng compassion sa mga tao, sa leper na ito. The same way, ganun din po yung gawin natin sa mga tao na sa paligid natin. Be compassionate. Maging compassionate po tayo sa mga taong nasa paligid natin. Dahil marami po ang taong hindi natin alam kung ano po yung kanilang pinagdadaanan. No? Sabi nga ni Plato, be kind to everyone because maybe that person is fighting a hard battle. Okay? So hindi natin alam, baka yung katabi natin, kasama natin sa bahay, kasama natin, nakakasalamuhan natin sa trabaho, meron pong matinding pinagdadaanan. Be compassionate, okay? And be willing to help and extend yung ating pong mga kamay doon sa mga tao na sa paligid natin. Okay? Wala po siguro dito hindi nakakilala kay Mother Teresa. Si Mother Teresa ay talagang siya po yung bukod sa Panginoong Yesus ay nagpakita ng matinding compassion, radical compassion na binigay niya yung kanyang buhay serving the poorest of the poor, okay, in the slums of Calcutta, India. Okay? Hindi niya po alintana yung mga sakit, yung disease ng mga taong kanyang sinasalamuha. But she touched them, she cared for them, she treated them, and talagang pinakita niya na sila ay mga tao din, no, na merong dignidad. So her life reminds us that true compassion requires us to see and touch those whom society has forgotten. Meron po tayong mga pwedeng magawa. Hindi man lahat matulungan natin, but somehow dun po sa lugar na kinaroroonan natin, saan man, sa trabaho, sa school, sa bahay, everywhere, kung saan man tayo dali ng Panginoon, I believe God can use us. And ito po yung pangatlong bahagi, the immediate result. Okay? Verse 42. Immediately, sabi po dito, the leprosy left him and he was cleansed. The healing was instantaneous. Right there and then, siya po ay gumaling. Nung sinabi ni Jesus, be clean, the leper was immediately completely healed. Ito po ay immediate result na talagang nagpapakita ng kapangyarihan at authority ng Panginoong Jesus over sickness and disease. Okay? And it also reveals yung kanyang compassion at yung kanyang willingness na gumalaw o gumawa sa buhay ng mga taong nagtitiwala po sa kanya. Okay? So mga kapatid, ganito po katindi yung grace ng Panginoon. But sometimes, siguro, madalas, na-encounter natin o nararanasan natin, yung mga prayer po natin hindi naman nag-pray ka ngayon, nandyan ka agad yung answer, hindi po ba? Okay?
minsan madalas may mga paghihintay tayong ginagawa, o minsan naman meron din naman yung mga immediate answer ni Lord. Pero hindi po yun yung that's not the point. Okay? Ang point po dito is Jesus is always willing. Okay? Jesus is always willing. Meron pong iba't ibang tugon ng Panginoon. We know that already. Alam natin lahat yun. May mga tugon ng Panginoon na immediate, yes. May mga tugon si Lord na no. May mga tugon si Lord na maghintay tayo. But yung kanyang willingness, wala pong question doon. He's always willing to listen sa ating pong mga sa dasal o sa prayer ng kanyang mga anak. Maaasahan po natin at mapagkakatiwalaan po natin ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan. So, do not doubt. Huwag po tayo mag-doubt na lumapit sa Lord. At ipakita lang natin sa Lord, kaya po nung taong may ketong dito, yung kanyang pagiging desperate, no? When was the last time we became desperate sa paglapit natin sa Panginoon? Na para bang wala na tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon lang. At makita ng Lord yung faith natin sa Kanya. And mangyayari po yung miracle sa ating buhay. So I hope and I pray na tayo po ay na-encourage and na-inspire dito sa buhay po ng dito sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang taong may ketong. Okay? Let us always come to the throne of God at aasahan po natin yung grace ng Lord ay matatanggap po natin dahil nag-uumapaw po yan. Okay? So po tayo mag-alinlangan at magtiwala lang tayo sa kapangyarihan po ng Panginoon. So marami pong salamat. Magandang umaga po. And I hope na meron po tayong nakuha sa mensahe ng Lord sa umagang ito. Ito po yung mensahe natin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa maiksing panahon ng pakikinig po ng mensahe. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Hindi ko po alam, Lord, kung sino po sa mga listeners and viewers po ngayon ang mga nakaka-relate doon sa kalagayan po nung taong may ketong. But Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, na masumpungan din po nila yung grace mo. Masumpungan po nila, maramdaman nila yung compassion mo, yung mercy mo, na alam ko po, Panginoon, ay laging available para sa mga taong nagtitiwala po sa inyo. Lord, katagpuin niyo po yung pangangailangan ng mga kapatid ng bawat isang nakikinig ngayon. At dalangin ko po na patuloy po namin ilagak sa inyo ang aming pong pagtitiwala 100%, Lord. Huwag po kaming mag-alinlangan dahil alam namin na ikaw ay laging handa. You're always willing to help us. You're always willing to listen sa aming pong mga panalangin. And you're always willing to extend your hand, Lord, upang i-meet yung aming pong mga pangangailangan. Salamat po. Pagpalain mo po ang iRadio. Palain mo po, Lord, ang programang ito. Dalangin ko na marami pa pong mga tao ang makakilala sa inyo, mag-grow sa kanilang faith, sa mga salita mo, naririnig nila araw-araw, Lord. Alam ko po na malaking bagay po ito, Panginoon, upang harapin namin ang bawat araw ng buhay namin. Kasama namin ang salita mo, kasama namin ang presence mo, Lord. And we believe we will be victorious sa lahat po ng aming pong mga gagawin dahil kasama po namin. Salamat po sa buhay ni Sister Karim, ni Brother Ramon. Continue to bless them, Lord. At ganoon din, Panginoon, palakasin mo po sila physically, spiritually, lahat ng aspeto ng buhay nila, Panginoon, upang sa ganoon sila po ay maging pagpapala pa sa mas maraming mga tao. Salamat po. Ikaw lamang po ang aming pupurihin at tataas. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Totoo ba yan, Pastor, na may tanong lang dito na ang Panginoon ba ang dinidinig niya lang yung mga Kristiyano?
lang ba? Christian lang ba? Yung mga nananampalataya lang ba sa kanya pinakikinggan? Let's say yung other, siguro pag non-believer, pag tinawag mo ang Panginoon, ibig sabihin meron kang meron kang kinikilala mo na siya, di ba? Kasi hindi ka naman mananalangin sa hindi ka naman mananalangin sa isang Diyos na hindi mo naman kilala, pero kapag in-acknowledge mo, sige nga, kung ikaw nga ang Diyos, pakinggan mo nga yung aking panalangin. May ganun ba? Pinakikinggan ba ng Panginoon ng ganun klaseng mga tao? Kapag Okay. Magandang tanong po yan. Ano pong sabi ng Bible sa Hebrews about sa faith? Without faith, no one can please God. Mahalaga po sa isang tao na lumalapit sa Panginoon ang meron pong pananampalataya. At yun po yung pakikinggan niya. Yun po yung kanyang tutugunin, yung taong may pananampalataya sa kanya. So, tama po yung sinasabi niyo, Brother Ramon paano ka nga naman lalapit sa isang tao o sa Diyos na hindi mo naman kilala at tumawag sa kanya kung wala ka namang pananampalataya. No? So, ano po yun hindi natin naasahan yung mga tao na yun. And God won't listen dun sa mga prayer na wala pong pananampalataya. Okay? Faith, without faith, no one can please God. Okay, so, mahalaga po na sa tao, na sa atin, kapag lumalapit tayo sa Diyos, ay meron po tayong pananampalataya. So, it doesn't matter kung Kristiyano, non-believer siya or believer? Kung siya po ay lalapit sa Diyos nang meron pong pananampalataya, I believe, kasi may mga ganun po may time din po si Lord sa mga tao na ang grace ng Lord, sabi ko nga po sa inyo, sobrang laki. That even those people na hindi pa sumasampalataya, the grace, meron tayo sa Church of the Nazarene, tinatawag po prevenient grace. The grace that enables upang ang isang tao po ay sumampalataya. Okay? Yung biyaya ng Lord ngayon, gumagalaw na, kumikilos na sa mga tao na hindi pa mananampalataya. So, merong mga paraan na diba, may nagsishare po ng salita ng Diyos. And then from there, pag narinig nila yung salita ng Diyos, faith comes from hearing the word of God. Sasampalataya sila. So from being unbeliever, first time silang sumampalataya sa Diyos, nanalangin sila sa Panginoon, and I believe God will listen doon po sa kanilang prayer. Ito may tanong dito, Pastor. Saan nakatingin si Jesus nung pinagaling niya ang taong may ketong? Saan nakatingin? So, ibig sabihin nung panahon na pinapagaling ng ating Panginoon yung leper, yung may ketong na tao, nakatingin ba ang Panginoon sa ibang, di ba doon din lang sa tao? Sa taong kausap niya lang. Hindi niya po sinabi dito, wala pong sinabi kung saan nakatingin sa Jesus, pero kung titignan po natin, hinawakan niya po hinawakan I believe, hinawakan niya po yung taong may ketong. So, siya po ay nakatingin. Doon din sa tao. We can assume na si Jesus ay nakatingin po doon sa leper. Ayan. May katanungan pa dito, Pastor. Sabi dito, yung rejection is like leprosy. Okay? Kasi 'di ba, yung panahon noon pinandidirian yan pinandidirian. So it's like rejection. Everyone wants to belong. Paano po if you are the person rejected? Lalayuan na lang ba natin yung mga taong ayaw sa iyo? Paano po kung laging ganun ang treatment sa taong rejected? Sabi niya kasi dito, I know somebody na ganito po ang laging nangyayari sa kanya. He is a good person, but most of the time, he is misunderstood. Yun. So parang rejected siya lagi. Ibig po bang sabihin yung paano yung nangre-reject po ba? Yung gano'n? Paano if the person, paano
Paano po if you are the person rejected? Lalayuan mo na rin ba yung taong ayaw sa'yo? Parang ganun, Pastor. Ayaw mo sa akin, sige, lalayuan na rin kita. Yun ang, ganun ba ang kailangang action ng taong nilalayuan? Ayaw na rin, ayaw mo sa akin, di ayaw ko rin sa'yo. Parang ganun. Ganun ang Kung ayaw mo sa akin, bahala ka. Ganun. Ayaw ko na rin sa'yo. Ganun ba? Oh, well, kung tayo po ay kung tayo po ay mananampalataya na sa Panginoon, we should have the spirit of yung welcoming kahit pa ayaw sa atin. Yeah. Mahirap naman talaga in reality, no? Meron po tayong ganong tayong mga tao na sa mundo po sa mundo, ayaw mo sa akin, di wag, ayoko na rin sa'yo. Parang nung ako po ay hindi pa pastor, nung ako po ay kabataan pa lang, kasi tahimik po ako. So, kapag wala pong kumausap sa akin, okay lang. Kasi sanay naman ako ng gano'n. So, parang wala akong pake kung may kumausap sa akin o hindi. O may lumapit sa akin o hindi. But since now, tinawag ako ng Lord na magpastor, doon pa sa parang kahinaan ko dati yung makipag-usap. No? So, kahit na yung tao, nilalayo na yung sarili na, ilalapit mo pa rin yung sarili mo. No? Magiging ka pa rin, magiging welcoming ka pa rin o i-approach mo pa rin, reach out mo pa rin yung mga tao na kahit na ayaw sa'yo. So parang sa tingin ko lang eto yung mga taong unlovable sila, kaya parang rejected sila kasi I don't know, may mga tao kasi may reason unlovable. Po yan. Pero may reason nga po yan kung bakit ganun sila. Kailangan alamin din natin yung reason behind bakit ganun yung tao na yun. And from there, maunawaan natin. Kaya pala siya ganun. Yeah. So, mas lalawak ngayon yung pangunawa natin sa kanya. Kaya mas dapat nating mahalin yung mga taong tinatawag nilang unlovable. Kasi may mga attitude, kasi hindi natin alam baka may nagkaroon siya ng trauma in the past, may pinagdadaanan, it's either sa family. Yun. Sana ganun nga ang karamihan sa atin. Kasi minsan ang nangyayari, realidad, 'di ba? Sa totoong buhay minsan nakakainis yan. Sungit-sungit, ganito-ganon, 'di ba? Gumagano tayo. So ayaw na rin natin, 'di ba? So parang hindi mapiplease si Lord na ang mamahalin mo taong kamahal-mahal na. Ang mahalin natin yung mga taong napakahirap mahalin. 'Di ba, Pastor? Mas napiplease si Lord sa ganon. Yun lang ang ko. Pero yun isang napakahirap na napakahirap na ministry yun. Yung isang taong rejected, kumbaga sa iba talaga yung pinanggalingan niyang pamilya and everything. Yun ang mahirap na ministry. Once na nagumpayan yun, nagdidiwang ang mga anghel. Di po Pastor. Yeah. Ito may isang question na lang. Last question to Pastor Norman. Ang Panginoon ba ay namimili ng kanyang tutulungan? Iba kung ano lang yung gusto niyang paboran lang, na ibig sabihin katulad na banggit mo kanina, kung yes, no, o kaya wait. So, yung bang tatlong yun para bang ang Panginoon ay ayaw ko sa'yo, gusto ko sa'yo, o ikaw maghintay ka muna. Ganon ba ang Panginoon? Balikan po natin yung verse sa John 3:16, for God so loved the world. Yung pong sabi doon ay gano'n na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Wala pong particular na nation, walang particular na tao, wala pong tawag nito, specific na uri. Okay? Ano po yun? The whole world, sanlibutan. So lahat, wala pong tinatangi ang Panginoon. Actually, ang ministry po ng Lord dito po sa
sa Mark, pag binasa po natin yan, meron po siyang mga yung sumunod na chapter po, sa chapter 2, siya po ay kumain kasama yung mga makasalanan. Siya po ay kumain na kasama yung tax collector, si Levi. Okay? And wala po siyang pinipili. Walang itinatangi ang Panginoon. Kahit po sino na kumilala o sumampalataya, maniwala sa Kanya, lumapit sa Kanya, hindi po yun nire-reject ni Lord. As long as ikaw ay kinikilala mo siyang na Diyos, siyempre hindi ka naman niya kikilalanin kung hindi ka niya pakikinggan, kung wala kang pananalig sa Kanya, wala kang belief sa Kanya, di ba? Parang isang tao na lumapit ka sa akin, hindi mo naman ako kilala. Bakit ka hihingi ng tulong sa akin? Hindi naman din kita kilala. So, kinakailangan merong relationship. Pag kasi kahit sinong tao na lang tutulungan ng tao o tutulungan natin. Pero ang Panginoon, siyempre, tutulungan niya, wala siyang pinipili. As long as you recognize me as your God, as your Savior. Bakit kita tutulungan? Iba naman ang sinasamba mong Diyos. Diba? Yeah. Ito pa, follow up dun sa yung saan nakatingin si Jesus nung pinagaling niya ang taong may ketong. Siguro ito yung sinasabi niya. Ang sabi dito, ang ibig sabihin daw nitong gumaling na ito na may ketong ay dahil may pananampalataya siya, kaya siya pinagaling. Yes po. Yun ang nagpagaling sa kanya, Pastor. Yung faith niya. Si Lord, si Lord po yung nagpagaling sa kanya dahil po sa kanyang pananampalataya. So, desperate na po siya doon talaga eh. So, talagang umaasa na lang siya sa kapangyarihan ni Lord. So, meron siyang faithful. So, doon tumingin si ang Panginoon dahil siyempre alam niya na kung may pananampalataya siya. Or what. At saka may matanong pa dito. Paano ba masasabi nga isang tao ay unbeliever pag hindi pa po Christian, unbeliever? Mga tanong ng ating mga kasamahan dito na yun. So, unbeliever. Basically, yun po. Hindi pa from the word itself, unbeliever, hindi pa naniniwala. No? Hindi pa tumatanggap kay Jesus. Maaring ganun po ba? Opo. Hindi pa mananampalataya. Yan. May mga kasamahan tayo dito na... Actually, yung mga pinagaling ng Panginoon, those are people na merong kinikilala siyang Diyos. Like for example, yung blind. Tinawag niya ang Panginoon, Lord, I want to see. So yung sinabi niya doon na, Panginoon, gusto ko makakita. Kaya binigyan siya ng paningin ng Panginoon noon. So lahat ng kung babasahin natin ang Biblia, lahat ng mga pinagaling ng Panginoon, those are people who believe in Him. Diba? Kahit itong leper na ito, yan din na sinasabi na meron siyang faith. Even yung nakapako sa cross, yung thief of the cross, may faith siya nung sinabi niyang, Lord, remember me. He recognized God, Lord. Kaya tinawag niyang Lord kasi andun yung faith niya. So, nasama po. Nakasama siya. So, kung obserbahin natin yung lahat ng mga pinagaling ng ating Panginoon, ni-recognize siya na Panginoon, na Diyos. And that happened yung nagkaroon ng miracle or gumaling silang lahat. Yan. Kaya ganun din ang ating relasyon sa ating Panginoon. If we believe in Him, if we have faith in Him, pagagalingin tayo ng ating Panginoon. Kaya sino man ang merong nararamdaman na o may mga sakit sa atin sa mga sandaling ito, kung tayo naniniwala sa Panginoon, 100%. In Jesus' name, pagagalingin niya tayo. Ayun, yung sabi ni Pastora, yung the bleeding woman, by her faith, gumaling siya. Diba? Isa pa yun. So, it's the faith that made them get well. Yun yung sinasabi ko, napakaraming istorya sa Biblia na nirecognize nila ang Panginoon, may mga sakit sila
gumaling sila. Even yung bata na namatay na ba yun? Namatay na. Si Jesus ang ano doon. Siyang nagpagaling, di ba? Siya ang bumuhay. Bumuhay siya ron, di ba? Ito, Pastor, isang it's not tricky but kasama ito dun sa katanungan kanina. Ang Catholic po ba is matuturing na unbeliever? Hindi po. Agree. Yeah. Agree ako. Sila po ay mga believers din. Kasi parang ang inaano natin yung halimbawa maging born again Christian, ganun ba? Parang siguro ganun yung pinapoint po nung ano. Yeah. So, ang Catholic, remember, ano din po yan, Christianity din po yan. Yes. So, they also believe in the triune God. Di ba? So, hindi po sila maituturing na unbeliever. Except lang yung mga, paano yung mga... Meron po kasing mga for example, na lumaki na lang na dahil sila ay mga magulang nila Catholic, o yung kanilang bansa natin Catholic. We are a Catholic nation, Christian nation. Christian nation, yeah. Opo. But it doesn't mean na pinanganak kang Catholic meron ka ng personal relationship kay Jesus. Manggagaling pa rin po 'yun sa tao. Okay? Personal po 'yun. Hindi po pwedeng dahil ang nanay mo Christian ka na rin. Hindi po ganoon. It's always personal. Amen. Yeah. So, lahat ng naniniwala sa Panginoong Diyos na nire-recognize siya, those are believers. Believers, yeah. So, except lang yung mga Muslim, iba yun. Kailang dapat talaga meron tayong personal relationship sa Panginoon. Yun yung yung mga, kumbaga BFF na kayo nun pagka may personal relationship ka na. Pero pagka kilala mo pa lang siya and doon ka pala nag-i-start ng relasyon mo sa kanya, yung pa lang mga beginners pa lang yan. It will come eventually na magkakaroon ng deep relationship with the Lord. Yeah. Okay. Alright. Thank you, Pastor Norman. Thank you, Pastor. Naibahagi mo ngayong araw na ito, and God bless sa iyo. And sana magkita-kits tayo uli. Hopefully next year makabalik kami dyan. God's will. At, bisita po kayo sa church. Ay, sinabi mo pa. Next year, ang plano naman talaga namin is church visitation. Yun ang ating pakay for next time. Thank you, Pastor Norman, and God bless sa iyo. And kamusta kay Kapitana na lang? Nandiyan na. Sobrang pagmamahal ang binibigay niya. Mahal daw ang bigas, pero mas mahal daw. Mas mahal ka daw. Ito talaga. Sige, thank you, Pastor. Thank you, God bless po. Hello, kay sa may heaven. Opo. Salamat po. Okay. Talaga naman po si Kapitana. Ayan, kasi may naku-confuse. I guess, meron tayong mga kasamahan dito na yung siguro yung siguro nag-uumpisa pa lang na Kaya sabi niya, ayun, confused siya. So, now, at least, nasagot ni Pastor Norman. So, yun, personal relationship with God. Ayan. Yun naman ang importante. Okay. Andiyan si Pastor Levy. Hello, Pastor Levy. Pastor Levy, good morning. Pastor Levy Kuana. Good afternoon dyan sa inyo. Tina Tabernilia. Tsaka si MJ. Jamaica. MJ, hello MJ. Maria Estela Hamurabo. Pastor Ron Reyes. Pastor Ron. A.R. Santiago. Ayan. Mayrin Kuanang siyempre. Mas Kapitana yan Oo. Okay. Mas mahal daw yun. Mas mahal pa sa bigas. Sobrang pagmamahal. Sana all. Ito talaga. Okay. Magpaalam na ta. Thank you so much sa inyong lahat. At I hope
we hope na-bless po kayo. We will still continue ang ating weekly Bibles quiz. Ay, sabi pala, nag-offer si Pastor Kiko. Mag-offer siya ng help, tuturuan kanya yung, hindi, para mailagay sa, basta may sinabi siya dito. Para mas madali mo daw Iyon. Hindi kasi ang problema ko yung switching ko eh. Hindi, may iano siya sa'yo. Tutulungan. Sige. Kung gusto mo. Sure. Kasi ginagawa niya siguro yun, kaya nabanggit niya yun. No problem. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, Pastor Kaiko. Ayun naman ang pangalan mo, Pastor Kaiko. Hindi, sa gabi iba pangalan niya. Ano? Ayoko mapangit. Ay, grabe ka. Oy, pastor yan. Pastor, kasi ginaganon ko lang kasi, di ba, Americanized. Pastor Kaiko. Pangit yung parang yung butiki yun eh. Ano? Pangit yun. Wag Kaiko. Ay, paalala mamaya daw. iRadionatics Thursday online kamustahan. O, andyan na. Wow, pogi-pogi si pastor Talagang mistisuhin na siya sa kanyang yung sticker niya. Wala ko masabi. Pastor Kiko. Alright, time to go guys and see you again tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Okay, tandaan po natin magpurit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ano man ang dumarating na pagsubok sa ating buhay, dumadanas man tayo ng mga sakit, mga kakulangan sa pananalapi, problema sa mag-asawa, ano pa man yan, always thank God and praise God. Good night. Amen. God bless mo sa Ige, ay medyo, Flipping gumino. Uhe, bong sahada. Kamsamida. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.